Sa isang lungsod na hindi natutulog, may isang lalaking kilala sa palayaw na Teban, isang magnanakaw na nabubuhay sa dilim ng gabi. Hindi siya nagnanakaw dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang nakitang ibang paraan para mabuhay. Sa bawat pitaka o bag na kanyang kinukuha, mas lalo ring bumibigat ang kanyang dibdib, ngunit pinipili niyang manahimik. Isang gabi, habang tumatakas siya mula sa isang maliit na tindahan, napadaan siya sa isang eskinita. Doon niya nakita ang isang matandang pulubi, payat, nanginginig sa lamig, at hawak ang isang basag na tasa. Walang galit sa mga mata ng matanda, tanging pagod at katahimikan lamang. Tim, anak, mahinang sabi ng matanda, may maibibigay ka ba kahit kaunting barya? Napahinto si Teban. Sa unang pagkakataon, may isang taong humingi sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangangailangan. Sa bulsa niya ay may laman na perang kakanakaw lang niya, ngunit parang may humigpit sa kanyang kamay. Wala, malamig niyang sagot at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niyang muli ang boses ng matanda. Kung wala kang maibigay na pera, ayos lang, sana'y bigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Huminto si Teban. Hindi siya sanay na may nagdarasal para sa kanya, lalo na ang isang taong wala ring wala. Bumalik siya at tahimik na inihulog ang kalahati ng kanyang ninakaw sa tasa ng matanda. Bakit mo yan ginawa? Tanong ng matanda, nakangiti. Hindi nakasagot si Teban. Sa halip, siya ang nagtanong, hindi ka ba galit sa mundo? Sa mga taong walang pakialam? Ngumiti ang matanda. Galit! Oo, minsan. Pero mas pinili kong maging mabuti. Dahil kung masama na ang mundo, ayokong dagdagan pa. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumagos sa puso ni Teban. Mula noon, gabi-gabi niyang binabalikan ang matandang pulubi. Hindi na para magnakaw, kundi para magdala ng tinapay, kape, at minsan ay makinig lamang. Unti-unti, nabawasan ang kanyang pagnanakaw hanggang sa tuluyan niya itong itinigil. Nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke, pagod, pero payapa. Isang araw bumalik siya sa eskinita, ngunit wala na ang matandang pulubi. Tanging ang basag na tasa lamang ang naiwan at isang maliit na papel sa loob nito. Salamat anak, hindi kita binago, ipinaalala ko lang kung sino ka talaga. Napaupo si Teban at napaiyak. At sa lungsod na minsang naging saksi sa kanyang kasamaan, nagsimula namang kumalat ang balita ng isang lalaking tumutulong sa mga pulubi at batang lansangan. Isang dating magnanakaw na natutong maging mabuti dahil sa isang matandang walang kahit ano kundi pusong puno ng kabutihan.